Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Kuya Louie. At ngayon, meron tayong computer dito na sira. Sabi nung kakilala ko, kaibigan ko, na itong PC na to ay galing sa Australia. At ito ay gaming PC. Tingnan natin muna yung loob. Dalawa yung DDR niya, DDR4. Radeon 8, so 16 gigabytes po lahat. So meron siyang video card at meron siyang motherboard na talagang pang gaming, Gigabytes Z370. Talagang setup na to ay pang gaming. Ngayon ang nangyari, sabi nung kaibigan ko na nung dumating to galing Australia, kinabit niya. Tapos walang video output. May power siya, pero walang video output. Ang sabi ko sa kanya, nung tumawag niya sa akin, video call kami. Ang sabi ko sa kanya, baka nailagay mo yung HDMI dun sa motherboard instead dun sa video card. Pakita ko sa inyo sandali. Yan. So, ito yung video card. So, DVI ito ha. Baka malito kayo. DVI ito. Ito yung dito yung sa yan, motherboard. So pag nilagay nyo po dito sa motherboard yung HDMI, hindi talaga magbibigay ng video output yun. So dapat nandito po yung sa video card. Kasi may video card po kayo. Ito, may video card siya. Yan, sabi niya, nakakabit naman sa video card. Wala talagang video output. So sabi ko, kuhain ko na lang para ma-check ko. Okay, so nung check ko, wala talaga siyang video output. Pero may power. So, ang gagawin ko, troubleshoot ko po ito. Hanapin ko yung sira. Pero, warning po muna ha, bago tayo magsimula. Ang video na ito ay para lang ipakita sa inyo yung mga possible problem, bakit walang video output. Kung gagawin nyo po ito, sarili nyong computer, warning po, baka masira po siya. Kung di kayo confident sa gagawin po ninyo, ipagawa nyo na lang sa mapagkakatiwalaan yung technician. Pero kung kaya naman, may budget naman kayo, gusto nyong gawin, gusto nyong pag-aralan, walang problema. Pwede nyo pong sundan yung gagawin ko po. So, una ko mong gagawin dito ay i-check ko po yung mga connector na to. Yan, ito. Tatanggalin ko po yan, tatanggalin ko to, ikakabit ko, tapos itingnan ko yung power supply. Yung power supply nito. Kasi semi-modular po yung power supply nito. After ko pong i-check po yon, tapos ganun pa rin, wala pa rin video output, sunod na gagawin ko po, second step, yung RAM. Lilinisin ko po yan. Kung nanonood kayo ng mga video ko po, ang ginagamit ko lang na panlinis sa mga RAM ay puting papel lang. Hindi ako gumagamit ng pambura. Puting papel, tatanggalin ko po yung dalawa, lilinisin ko po siya using white paper, then isa-isa ko po siyang ikakabit. Diba? Yung isa munang DDR4, tapos pag gumana, tatanggalin ko, ikakabit ko naman yung isa pa. Doon ko malalaman kung meron doong isa na sira na RAM, kasi dalawa yung RAM niya, no? O kaya minsan may pagkakataon na tanggalin mo lang, ibalik mo, parang ni-reset mo lang yung RAM, gumagana na siya. Okay, so yun yung second step. Ang third step ko po, kapag ginawa ko na yun at wala pa rin video output, ito namang video card. Kapag ang video card po ay sira, yun na. Bili ka na ng bago. May mga pagkakataon na naayos pa po siya. Ito, tatanggalin ko lang po siya. Lilinisin ko lang po yung metal pin niya. Lilinisin ko lang yon using white paper. Tapos, kakabit ko po. Minsan kasi, ang video card, nag-overheat din. May mga thermal paste po yan sa loob. Baka tumitigas na rin. So, yun din na nagkakos. Parang CPU. Din yun ang nagkakos, kaya sobrang init na po yung GPU nito. Okay, so, yun pagkakataon na yun, naayos po siya. Pero, kapag hindi pa rin, sira na yung video card. Ang ganda po naman ng video card niyo. Yun yung third step. Ang fourth step po natin, itong CPU naman. Ang CPU, tatanggalin po talaga siya, dahan-dahan lang, tsaka ibabalik. So, ganun po ang gagawin ko po. Minsan kasi na medyo naalog lang siya, na wala lang sa pagka-connect isa o dalawang pin, kaya
nagkakaroon po ng problema. Okay? So, pakita ko po sa inyo kung paano ko po siya gagawin.
Okay, so okay na siya. Ayan. Meron na siyang video output. Hindi na ako nakarating sa step 3 tsaka step 4. RAM lang. Sana ganun lang ang magiging sira ng inyong mga computer. Yung medyo nauga. Hindi naman maiwasan yun kasi bumiyahe from Australia to dito sa Pilipinas. So may chance talaga na ma-alog po siya. Now, may mga technician po na pagka okay na, bibigay na sa inyo. Pero yung mga masipag tsaka yung mahuhusay na technician, kapag nakita nila na may problema yung cause ng video output ay RAM, meron po silang ginagawa. Sabi nila, papaiwan muna natin sandali mga siguro 4 to 8 hours, parang paiwan. Halimbawa, dinala nyo umaga tapos balikan nyo ng hapon. Ang reason kasi nun, i-mem test nila. Itetest muna nila yung RAM kung okay pa siya using memtest. Meron akong video tungkol doon sa paggamit ng memtest. So, pwede nyo pong tingnan. Meron link sa description para makita kung paano yung memtest. Ginawa ko, memtest ko muna po siya para makita kung may problema yung RAM o hindi. Minsan kasi, nagsisimula na magkaroon ng problema yung mga RAM. Gumagana siya, nagbibigay siya ng video output. Pero, nagsisimula na pala siyang masira. Using memtest software, madidetect nyo po kung may problema na yung RAM. Mapapalitan nyo na. Ngayon nga lang, medyo matagal yung pagtetest ng RAM. So, umabot ito ng 2 oras. Yung isa lang RAM, dalawa to. So, umabot ng 4 hours pagtetest ng RAM. So, nakita ko na wala. Okay po yung RAM. Pareho. Kaya yan, pwede ko nang isaoli po ito sa may-ari at magagamit nyo na po. So yun, yun lang ang naging problema, RAM. So I hope nakatulong po yung video na ito para ma-troubleshoot nyo po yung problema ng inyong computer na walang video output. Okay, ulitin ko po. Una, check nyo muna yung connection ng inyong cable or wire, cable, mula po sa computer papunta sa monitor. Kasi baka ang problema lang hindi nakakonekta sa video card yung cable po ninyo papuntang monitor. Sumunod, check nyo yung mga connector, baka may nakalus lang. Pagkatapos, yung RAM na. Linisin, test nyo isa-isa. Pagkatapos, video card, and then lastly yung CPU. Kapag wala pa ring video output, edi dali nyo na sa mapagkakatiwalaan yung computer technician. Malamang motherboard na yung sira, no? Motherboard or CPU. Okay? So I hope nakatulong po ang video ito para magkaroon kayo ng idea kung bakit walang video output ang inyong computer. Maraming salamat po at ingat po tayo lagi. Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember